Hello mga kuya, welcome sa ating unang vlog tungkol sa ating bagong van. Ayun yung ating bagong van. It's called a Toyota Light Ace Panel Van. Isa sa mga pinaka-affordable vans dyan. Ang bala ko sa van is maybe gawin kong konting vacation van. Well, very popular ngayon yung van life, pero iba yung plano ko. But gagawin ko pa rin siyang may tulugan, may computeran, or maybe table, work area. Pero iba yung mga sensibilities ko kumpara sa mga ibang mga van lifers, ano. But as you can see, well, unang-una, murang van lang binili ko, wala tayong budget masyado. But it's a very nice van. Gawa ko kayo ng konting tour. Medyo simple lang ating video ngayon, hindi natin masyadong fa-fancyhan. Kasi, well, unang video pa lang and hindi naman natin alam kung matatagalan natin or not. Kung talagang disidido ba akong gawin siyang camper van or hindi, or kung anong gagawin ko sa kanya. And hindi natin alam kung magiging successful or not kasi hindi ko alam kung gaano katindi ang init pagka natulog tayo ng walang aircon or something like that. Mahirap sa Pilipinas, you know, alam nyo naman yun. But tingnan natin yung van, bigyan ko kayo ng maliit na tour. Okay, so as you can see, isa siyang tinapay na may gulong. Hence, the name ng ating channel, Tinapay na May Gulong. Mukha siyang loaf of bread na puti, may gulong. Naku, ano ito? May ladybug. There's a ladybug sa ating van. As you can see, yung panel van walang bintana sa likod, no? Ang laman niya, hindi nakasusi pa. Sumbuksan natin, no? Nagsimula na agad ako sa sa loob, wala siyang laman dito. Yan. Okay. So, generally, ang design ng panel van na ito sa Pilipinas, at least sa ibang bansa kasi may passenger version eh. Sa Pilipinas, dinisenyo siya pang mga delivery services or businesses na parang water refilling or hindi siguro LPG pero siguro mga, kunwari, gumagawa ka ng cake, gumagawa ka ng ano. Dinisenyo siya para doon kasi nakita nyo, malaki yung bukasan sa likod and then dalawa yung kanyang sliding door. So malaki yung, kunwari, kung saan ka man nakapark, pwede kang pumasok dito o kaya pumasok sa kabila, no? Tapos, ayun yung, dalawa lang yung upuan niya, driver, passenger, manual lang siya dito sa Pilipinas. May automatic sa ibang bansa, may four-wheel drive pa nga sa ibang bansa eh. Pero dito, manual lang siya. Napaka-konti lang ng amenities niya. And nakita nyo, simple lang yung sound system. Simple lang yung, wala siyang Apple CarPlay, Android Auto. Yung kanyang aircon, manual lang. Konting-konti lang amenities niya, no? Yung kanyang bintana, manual up and down pa, kaya lang bago pa lang yung tint ko, so hindi ko pa pwedeng gamitin yung bintana. Wala siyang car alarm, wala siyang remote sa susi, it's just, pero may amenity lang siya na pagka sa driver side, pinihit mo yung lock, magla-lock sila lahat o mag-a-unlock sila lahat. So, ganyan, lahat magla-lock, lahat mag-a-unlock. At least may amenity na gano'n, okay na rin ako doon. So as you can see, wala ngang bintana dito sa sides. Mas maganda na rin yun kung gagawin mo siyang camper para hindi na nakikita yung ginagawa mo sa loob. Sa likod, as you can see, typical window na may tint. And then light ace badging, tag dito, plate number. Mukha pa rin, very flat siya sa likod. Medyo, sa tingin ko, in terms of design, pinaka-boring yung likod, ano. Pero, as you know naman, kung tutuusin, boring naman siyang talaga. Pero, para sa akin, cute. Yun yung kakaiba doon. So, wala na naman bintana dito. And then, nandito yung passenger side. Yung kanyang kargahan ng kargahan ng gasolina, di susi din. So, iabot mo sa gas boy yung susi mo para buksan yung lalagyan ng fuel mo. Wala siyang yung mga hinahatak dito sa may paanan para bumuka yung gas cap, no. Ito yung interior, nakita nyo na kanina, super simple lang siya. Ito ngang passenger, wala ngang armrest eh. Meron lang arm handle, no. Tapos, makita mo wala siya masyadong padding, wala masyadong may cup holder siya. Meron siyang parang patungan ng mga malilit na gamit and then malaki yung kanyang ano ba tawag dito? Club box. So marami tayong malalagyan na tools dyan or whatnot. May isang lighter socket,
Merong no smoking sign pero ano, parang ashtray type thing. And makita nyo, bakal agad ang nakikita nyo banda rito, no? Baka nga may gasgas pa. Medyo hindi ko gusto exactly yung complete parang quality control ni Toyota in terms of yung mga maliliit na bagay, anik-anik like gas-gas, pero hinayaan ko na, parang pinagbigyan ko na ng konti, no? Kasi naman, hindi naman kamahalan yung kotse. May seatbelt siya, both passenger and driver. So, 2 passenger lang dapat siya technically. Makita nyo, wala siyang mga masyadong anik-anik and whatnot, pero simple, okay lang yan. Ang ating gulong, nakita nyo, ay steel ang ating rim. At ang kanyang specs ay 165R14C. So, 14-inch yung ating rims. Hindi siya ganun kagandahan, pero para sa akin, okay na yan. Gusto ko medyo stock yung labas, hindi masyadong halata. Nagagandahan naman ako sa design niya kahit paano. May konting parang animal thing. And yan yung harap niya. Layo tayo ng konti. Nakita nyo, pag hindi kayo side door, hindi angle, sobrang flat niya lang, no? Pero para sa akin, nagagandahan ako sa ganyan. Yon. So, ang mga balak natin gawin sa kanya, siguro, unang-una, lalagyan ko lang ng parang bed, no? So, lalagay ko lang sa kanyang, yan, dito sa ano. Ang kanyang measurements, ano, hindi ka pwedeng tumayo dito, unless sobra kang liit na tao. Ako, kahit naglagay ako ng upuan na ganito kataas, nakayuko ako pag dating ko sa bubong, no? So malamang kung gagawa ako ng bed or upuan, mababa lang, mga ganito kababa, no? Para hindi ganun nakalayo lang yung pako, hindi pwedeng flat yung pako, ganun. Yun lang mga disadvantages ng mga maliliit na van. Medyo nakalimutan ko lang, ito ang ating side view mirror. Medyo malaki siya para sa van na ito. Pero I mean, kung tutusin sa mga regular kotse, no? Malaki siya, which is very nice kasi nga wala kang bintana dito. Mahirap yung visibility sa mga kung nagme-merge ka. Ang ano nga lang, wala siyang remote control, manual lang adjust yan. So, pagka ina-adjust mo yung sa kabila, kailangan adjust mo muna, balik ka sa driver side para lang malaman mo kung tama yung angle. Malamang kakabitan ko ito ng parang yung ultra-wide na blind spot mirror, which is typical naman sa mga ganitong kotse. Para sa mga curious dyan, ang ating makina ay nasa ilalim ng upuan, nandito siya, no? At may mga clips dito sa ilalim ng trim na ito. Iangat mo yung upuan, makikita mo. Very common yan sa mga budget na van, no? Natatandaan nyo nung dekada 90, 80. May light ace na, ganito din, yung makina nandito sa baba. Marami naman ditong kotse sa Pilipinas, at least mga van. Kahit si Toyota, yung mga high ace na before yung malaking bagong high ace, nandito pa rin yung makina, no? Very common sa Pilipinas yan, so hindi na masyadong kakaiba yan. Pero sa ibang bansa, like US, sa kanila ayaw nila ng makina sa ilalim ng puwet. Ang disadvantage dito, mas mahirap i-maintain yung makina ng konti and medyo mainit ng konti sa puwet, which is siguro lalagyan ko ng insulation yung pagitan nitong makina tsaka ng puwet ko para medyo hindi siya ganun kainit. Yung harap, wala lang yun. Yung harap, radiator lang yun. Tsaka window washer, tsaka coolant ata ang pwede mo palitan dito. Ito makikita nyo yung size ng ating Light Ace panel van. Ito ako 6-footer, siguro makangat lang sa akin ng konti, no? Siguro mga 4-5 inches lang sa ibabaw ng ulo ko yung kanyang height, no? Hindi siya ganun kataas, actually. Akalain mo, pag malayo or walang ibang sense of scale, alam mo malaki yung van, pero maliit lang siya. Mas maliit pa siya sa mga typical na pickup and whatnot. So yung makikita mo, for example, yung high ace commuter, hanggang doon pa siguro yung bubong. Ano? Ang laki na, hindi mo na mahirap ng linisan. Kailangan mo ng tuntungan para linisan yung bubong. Ito, kailangan mo na nga ng tuntungan, at least konti, no? Bangko ng konti para malinisan mo yung bubong. But that's typical naman sa mga van, so okay lang. Buksan natin yung likod bago tayo matapos. No? Ito yung likod, typical lang na fifth door. Hindi siya automatic, walang electronic. Mayroon lang siyang hydraulic struts para umangat. Dinikatan ko ng rear dash cam or rear cam. Medyo ginawa ko lang ng daya para umabit siya. Temporary lang naman eh. Baka mag-order pa ako ng iba pang rear cam.
Ito yung bed niya, over 6 feet yung bed niya, so pwede akong humiga dyan. Hindi ko pa na-testing, hindi pa ako humiga, pero mineasure ko yan, over 6 feet yan. So dapat, mula pa hanggang ulo, pwede ako, kasya ako dyan. Ginagawa din, may version si Light Ace na patient transport vehicle, na ito mismo, meron lang siyang stretcher para sa pasyente, may upuan para sa mga nurse or mga EMT, no? So, pwede siya para sa tao at least. Kasi kung kaya yung isang pasyente na may stretcher, ibig sabihin kaya kang humiga dyan. Yun yung view. Sakita nyo, open canvas siya para gawan mo ng customization. Of course, ang design nito is, bibilin mo siya, typically gagamitin lang siyang pang transport ng mga gamit, no? Kahon-kahon ng mga package, mga ganon, delivery service, ganyan. And wala nga siyang bintana. So makita nyo, yero lang yan, walang padding, walang kasi basic budget van nga siya. So wala siyang mga amenities like tela, no? Sobrang nakakadagdag sa ingay yan sa daan, pero tiis na lang ng konti habang wala tayong masyadong budget. Okay mga ate, mga kuya, yun muna ang ating unang video, introduction sa ating tinapay na may gulong, no? So here in my garage, I don't know kung alam niyo yung joke na yun. But anyway, yan ang muna ang ating introduction sa ating van, sa Toyota Light Ace panel van. Hindi ko alam kung gusto niyo pang malaman kung magkano siya or what. Iyan ko na lang. Madali nang i-summarize yan pag gusto niyo magtanong, no? But ang base price na lang. Base price ng Toyota Light Ace panel van, 695,000, no? 700,000, just about there. No? So, nasa sa na yun kung paano yung babayaran, kung magkano aabutin. But as you know, mga kotse ngayon, maswerte na yung nasa 600 to 700,000, super, like ito yung VinFast VF3, gano'n, yung mga gano'n. Pero maliit lang yung VinFast, Ito, we got the space. So, yun naman ang ating video. Alex here from, talagang in English ko pa, no? Si Alex po ito. Mga ate, mga kuya, pakisubscribe po kung interesado kayo sa ating project na video, na van, no? Subscribe, like, comment, sobrang cheesy YouTube e-begging, But yun ang ating project. Kung interesado kayo, please follow us. Yun, ito ang ako si Alex sa Tinapay na May Gulong. Thanks for watching. Bye-bye.